Los Angeles Lakers pinapirma ng kontrata yung 4 na bagong player. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa, like na lang po. Maraming salamat mga maka-full court. Nagtrabaho ang Los Angeles Lakers pagkatapos ng 2024 NBA draft signing na dating Pittsburgh sharpshooter na si Blake Hinson. Pinirmahan din ng Los Angeles ang isang pares ng mga hindi nakabalangkas na libreng ahente na may upside, sina Xavier guard Quincy Olivari at French forward na si Armel Traore. Ang hindi nakabalangkas na Pittsburgh sharpshooter na si Blake Hinson ay sumang-ayon sa two-way NBA deal sa Lakers, sabi ng mga source. Idinetalye ni Shams Charania ng The Athletic sa isang mensahe noong Hunyo 27, 2024 sa X. Si Hinson ay isang two-time All-ACC team member na nag-average ng 18.5 points at 4.4 rebounds kada laro habang nag-shoot ng nagliliyab na 42.1% mula sa long range para sa Pitt noong 2023 to 2024. Ang 6'8", 230-pound forward ay makikipagkumpetensya para sa Lakers roster spot patungo sa susunod na season. Mayroong ilang mga katanungan tungkol sa laki at posisyon ni Hinson sa susunod na antas. Ito ay malamang na nag-ambag sa Hinson na hindi na draft bago pumirma sa Lakers. Ang laro at potensyal ni Hinson ay nakasalalay sa kanyang kakayahang maging isang mahusay na scorer sa lahat ng 3 antas. Kahit na ang kanyang mga pagpapabuti bilang isang taga-baril ay hindi mapapansin dahil maaari siyang maging isang napaka-epektibong stretch 4 dahil sa kanyang saklaw ng shooting. Hinson's NBA detalyadong ulat ng Scouting.com. Ang kanyang 6'8" na frame ay nagpapahiwatig na maaaring siya ay medyo maliit para maglaro ng power forward sa susunod na antas. Ngunit ang haba at frame na iyon ay nagpapahiwatig na hindi siya dapat magkaroon ng mga problema sa pagbabantay sa mga wings ng NBA at mga perimeter player. Siya ay isang mas mahusay na tagahawak ng bola kaysa sa binigyan siya ng kredito. Gayunpaman, ang kanyang laro ay hindi darating ng walang mga kapintasan. Hindi siya ang pinakamahusay na passer at habang ang kanyang mga kasanayan sa paghawak ng bola ay disente, ginagamit niya ang mga ito upang lumikha para sa kanyang sarili kaysa sa iba. May room din siya para mag-improve sa defense, especially in terms of effort. Maaaring maglaro si Hinson bilang 3 o 4 sa susunod na antas. Baka mas bagay siyang maglaro bilang stretch 4, marahil ay galing sa bench dahil sa kanyang shooting touch at mga pagkukulang sa depensa. Papasok sa off-season, ang pangunahing storyline para sa Lakers ay ang kinabukasan ni LeBron James. Pinagsama-sama ng Los Angeles ang isang nakakahimok na kaso para kay James na mag-opt-in sa kanyang kasalukuyang deal o muling pumirma sa NBA free agency. Kinuha ng Lakers ang podcast co-host ni James na si JJ Redick bilang bagong head coach ng koponan. Makalipas ang 1 linggo, sinundan ng Los Angeles ang hakbang na ito sa pamamagitan ng pag-draft ng anak ni James na si Bronny James. Malaking sorpresa kung papasa si James sa package deal na ito para maglaro sa isa pang koponan sa susunod na season. Nakuha din ng Los Angeles ang sharpshooter na si Dalton Knecht sa unang round. Isang player na pinuri ni James noong nakaraan. Tahimik na pinagsasama-sama ng Lakers ang isang solidong grupo ng mga hindi nakabalangkas na manlalaro na lalaban para sa mga roster spot. Ayon kay Draft Express John Chepkevich, pinipirmahan din ng Los Angeles ang NC State big man na si Mohamed Diarra. Si Mohamed Diarra ng NC State ay sumang-ayon na sumali sa Los Angeles Lakers para sa NBA Summer League. Sabi ko, paliwanag ni Chepkevich sa isang mensahe noong Hunyo 28 sa X. Mahusay na enerhiya at talagang pinalakas ang kanyang laro noong Marso para tumulong sa pagpapatakbo ng ACC plus NCAA tournament ng Wolfpack. So yan hatid kong balita sa inyo. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.